na kumbatsero ng bayan katunhing Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto in punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tukoy na ng mga otoridad ang sindikatong nasa likod ng pagdukot sa 14 anyos na Chinese national, isang senior high school student sa British School sa Maynila. Iniugnay po ni DILG Secretary John Vic Remulla ang panibagong kaso ng kidnapping sa Pogo Syndicate na binubuo ng mga dating empleyado nito at ilang awol na sundalo at pulis na nagsilbering bodyguard noong legal pa ang offshore gaming sa bansa. Matindi, Tiniyak ni Secretary Remulla na patuloy ang pagtugis ng PNP sa nasabing sindikato na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang patagong operasyon ng Pogo sa bansa. Kinumpirma rin ni Secretary John Vic na walang ransom na ibinayad ang pamilya ng biktima na pinutulan ng daliri at nakabenda pa ang kamay nang matagpuan nila sa isang hot pursuit operation sa Parañaque. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of the Maganda morning. across the track. Lamig. Lamig. I don't lose like a Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang ating mga kababayang Filipino-Chinese? Ang oras kumbatsero. Lakyam kong kauhun. 6:09 ng umaga. Oo. Mga kababayan nating Filipino-Chinese na nahihintakutan na naman. At nag-aalala kung muling bumabalik ang panahon ng mga kidnap for ransom. Alam niyo po, kahapon kinukwento ko kay Yuel namin din na una akong naging tagahanga nitong Jerry Baha na to noong 1994. 93 yata. Tagal. Nalito ako bigla. 93. Basta 94, kumbachero. 1994.
nung kasagsagan ng mga kidnapping dito po sa ating bansa. Dito, lalo na sa Metro Manila. Meron pong isang task force, joint task force, tawag po dyan Task Force Hammerhead. Task Force Hammerhead. Oo. Na tinutugis po yung isang grupo ng mga kidnappers. Na-tsempuhan nila dito sa may tapat halos ng Merced Bake Shop. Ito talaga yung hot pursuit. Hot yung pursuit. nangyari na yun, hot pursuit. Talagang hinahabol nila. Mga kwanto kumbatser, umaga Umaga yun. Umaga Magtatanghali. Eh di, nung pong magtatanghali na yan, inabutan nila sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. tapat ng NTC to kumbatsero, yung Sa may dating NTC nung araw. Malapit doon sa NTC, PSA pala yun, di ba? NTC nga, NTC, oo. Saka doon sa may Merced Bake Bake Shop. Ayan, yung paborito ni Katotoy Talastas. Oo. Ayan. Pero may kasama si Gatot. At malapit din doon sa tinatawag na 887 Maligaya Building 2 887 EDSA Quezon City. Yun. Aba, meron pong pangyayari. Pinutukan po ng Task Force Hammerhead. Itong SUV yun kumbatsero, no? Na tinted na sasakyan. Akala nila ng Task Force Hammerhead, puro kidnappers lang yung andon. Noon pala, andon din yung victim. Sakay din yung bata. Si Batang babae. Charlene Macy. Naalala ko pa kumbatsero talaga. Merong isang reporter na papasok yata sa eskwelahan. Papasok sa eskwelahan. Dahil na working student. Tapos na yung first duty, morning duty. Papasok lang sa eskwela, tapos babalik ulit yun sa hapon. Biglang may sumigaw ng Blast Report! Blast Report! Ayun. Si Jerry Baha po yun. Nadaanan ko lang nadaanan ko. Yun yung pangyayaring yun. At talagang dun, first time ko makakita ng ganun na kapag high-powered firearms pala ang ginamit, mga ano yun ang ginamit mga automatic rifle. Niratrat yung kotse patay lahat pati kidnap victim. Karamihan mga may nakita ko pasintabi sa mga nag-aalmusal, mukha lang ang natira Mukha na lang. Wala yung likod. Meron namang nawala ang mukha, likod lang ang ulo natira. Naalala niyo yung pelikula ni Nicolas Cage, yung Face Off? Yung Face Off, Parang tinanggal yung mukha na ganon. Nauuka pala ng ganon sa tama ng bala ang titindi ng gamit ang ulo natin. Alam niyo ang naging issue nun ay i-regulate yung heavy tint. Heavy tint sa mga sasakyan, no, kumbatsero? Naging issue yan pagkatapos nun, dahil sa nadamay nga pati yung kidnap victim napatay yun, grabe po nun, lahat yata ng Chinese Filipino nun nahintakutan. Talaga. Kasi sunod-sunod yung kidnapping. Sunod-sunod yun. Hindi ko lang matandaan kumbatsero kung panahon yun ng mag-e-eleksyon Hindi naman yata no? Hindi. Hindi ko matandaan ang natandaan ko lang kumbatsero kung paano mo nun, wala naman teleradyong katulad nito. Wala pa tayo. Radyo lang wala pa cellphone nun. Wala pa. May cellphone man siguro. Ano ba gamit mo nun? Yung radio transceiver, yung ICOM. ICOM. Kaya ako napangakay kumbatsero nun, pag naglalakad to, parang baril yung nakasukbit. Yung bang mga reporter nasa bewang yung radyo. Radyo yung nakasukbit. Parang pag may nangyari, bunot ka kagad na gano'n. Alam mong baril yung bubunutin. Alam mo yan, parang Ray, tapos pag pumikit ka, parang nandun ka sa site. Sa site, Kung ano yung eksena doon. Kung paano ilarawan yung nangyayari. Yung mga radio reporters dyan na walang video. Kasi ngayon may video. Swerte ngayon may video na. Iba talaga pagka yung totoong radio reporter kung paanong dinadala kanya doon sa scene mismo. Tapos ay parang yung kapag ikaw ang nakikinig, mai-imagine mo yung itsura talaga nung inilalarawan ng isang reporter. Nandun ako sa newsroom nun, kumbatsero dahil news writer ako nun sa DCEC, ikaw reporter. Sabi ko, paano ko ba isusulat itong mga pinagsasasabi nito? Kamukat-mukat mo, ang naging ending,
pinalabas din ako. Pinapunta ako doon sa may punerarya, sa may Roosevelt. Sumunod din ako doon Punta ka ba doon? Natatandaan ko, pinapunta rin ako, sumunod pa ako ron Nakasabay ko nga doon si Vic Lima ganun ba? Si Vic Lima naman, nagre-report para sa DZMM noon. Ang reporter ng ABS-CBN noon, si Vivian Salvidea. Si Vivian Salvidea. Ang luma na pala natin. Tapos doon mo makikita ang mga style ng mga reporter. Siyempre, hindi mo naman ma-i-interview yung nanay o yung tatay o yung mga magulang. Ang gagawin mo doon ipaparinig mo yung ambience, yung nangyayari. Nag-iyakan doon. Hindi ka man nagsasalita na reporter, pero kapag diin ka doon sa PTT ng radyo, rinig yung mga nangyayari doon sa doon pa lang nagdatingan yung mga kamag-anak yung palahaw po ng talaga ng lalo na nung ina. Ganun yun. At doon na ipinanganak yung Citizens Action Against Crime. Yung grupo nila Teresita Angsi. Ayan, na hanggang ngayon hindi kilala ni Yuel. Sino? Si Tesi Angsi. Tesi Angsi. Nako, yung binabanggit po natin na to, kaya natin naalala, ayaw na nating bumalik yung nakaraan. Ayaw na nating mangyari yan. Yung iba yung mga naghihintakutan na dahil noon ay nagkaroon ng anggulo yan na fundraising para sa mga politiko kapag ganitong papalapit ang eleksyon. Nangyari ito ngayong papalapit ang eleksyon. Pero sa takbuho ng mga pangyayari, mukhang walang kinalaman ito sa eleksyon. Kung ang mga sangkot talaga ito, yung mga remnants ng mga puguan dito po sa Pilipinas. Wala nang ang problema nga yata diyan kumbatsero mga sila din magkakakilala no? Sila rin. Alam nila kung sino-sino sa kanila ang mga maraming pera dahil sa tigil ng operasyon. Sila ngayon ang magkakagatan. Yung iba nung panahon na yung kumbatsero na pinag-uusapan natin, medyo bata pa tayo, meron tinatawag na yung business flight. Yung mga negosyante dito nag-aalisan yung mga Chinoy. Nagpupuntahan ng Amerika yung iba. Ngayon, kumbatsero, baka may magpuntahan sa Amerika dahil ito si Donald Trump nag-aalok daw po na ibebenta na niya yung citizenship. For sale na. Kung gusto daw po ninyong maging permanent resident ng Amerika, magkano? $5 million. US dollars. $5 million US dollars. Magkakaroon ka daw ng gold card at magiging permanent resident ka, and that's route to US citizenship. Tingnan mo nga naman. Galing talagang makaisip ng pagkakaperahan itong si Mandonald. Ang tawag nila dito, kumbatsero, ay EB-5 Immigrant Investor Visa Program. Investor Visa. Gold card to, kumbatsero. Gold agad, Kaya kung may pera ka, say 300 million pesos, gusto mong maging Amerikano, dali mo sa Amerika. Mag-invest ka doon. Ayun. Tapos sabihin mo, ito, may pera ko. Gawin nyo akong Amerikano. Ayun, sige. Pwede raw ba mga Chinese dyan? Palagay ko'y pwede. Alam mo si Donald Trump, basta may pera. Basta may kita. Pwede lahat. Ang mga kumbasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Si Senator Risa Ontiveros naman ay ang panawagan na sa Pangulo ay iban na lahat ng online gaming. Iban lahat ng online casino. Ang dami nga naman kasi ngayong ganyan pala naglilitawan. Yung hindi ka na pupunta sa casino, sa cellphone mo na lang makakapaglaro ka, makakapagsugal ka na. At ang titindi kumbatsero ng mga endorser niyan. Ang titindi ng mga endorser. Kaya maaakit Sabi ho ni Senator Risa Ontiveros ay kailangang i-consider na ng Pangulong Bongbong Marcos ang suspension
o total ban ng lahat ng online gaming sa bansa. Ba? But there won't Malaking issue yan. Malaking issue yan. Tsaka na merong magigitla dyan. No? Totoo yan. At gaya na sinabi natin noon, yung iba, hindi lang ginagawang sugal yan. Iba, ginagamit sa pang-i-scam yan. Yung mga online gaming na yan. Jerry Bang at Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Oras po natin. Achi, aya. Mr. Jalom Tang. Oy, Kuya Leo Palo. Magandang morning. Kumusta ba si Senator Bongo? Lakyam di Chaphun. 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Lita, walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, February 27, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LRT2 may libreng sakay sa mga kababaihan sa Marso 8. Japan, sagot sa kahirapan. Nangangailangan ng 300 caregivers at 50 Pinoy nurses. DILG Secretary John Vic Remulla walang alam sa paggamit ng PNP convoy sa EDSA busway. PNP Chief Marbil pinagpapaliwanag. Oy, good news. Itong Pasig Bigyang Buhay Muli Project Phase 3 bubuksan na ngayong araw sa publiko. Condominium building na hinihinalang Pogo Hub sa Pasay. Ni-raid ng PAOK, higit 400 dayuhan. Arestado! 100 milyong pisong halaga ng peking luxury bags at iba pang produkto na kumpiska ng NBI sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. Uy, good news! Magbibigay daw po ng libreng sakay ang LRT para sa mga kababaihan sa Marso 8. Ang March 8 ay Saturday. Sabado. Ang free ride sa LRT2 ay bilang pakikiisa ng LRTA sa pagdiriwang ng National Women's Month. Yun. Sa susunod na buwan ng Marso. Sinabi ng LRTA na mahalagang okasyon ang National Women's Month bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga kababaihan para sa kanilang pamilya. Ang libreng sakay sa LRT2 sa March 8 ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nasa 300 certified care workers at 50 registered nurses ang kinakailangan ngayon sa Japan. Sa abiso ng Embahada ng Japan sa Pilipinas, Department of Migrant Workers at sa pakikipag-ugnayan sa Japan International Corporation of Welfare Services, bukas ang aplikasyon hanggang April 2025. Sa mga interesado na maging nurse sa Japan, andito daw po ang kwalifikasyon. Kailangan daw po ay graduate kayo ng nursing. Ayun, syempre, kailangan graduate. Siyempre, nursing. Kailangan ba yung nakapasa na sa examen? Oo daw, diba? Kailangan may lisensya ng PRC. Ayun, oo. At kailangan may 3 taon o higit pang karanasan sa pagtatrabaho sa ospital, clinic o health center. Kahit health center lang. Magkano sweldo? Walang nabanggit. Baka naman mas mataas pa sweldo rito. Oo nga, dapat nabanggit natin. Ito, para naman sa mga caregivers na tinatawag din Kaigo Fukushima. Ano tawag? Kaigo Fukushima. Talagang isinulat pa yan. Inulat ni Tina. Si Tina. Si Tina. Kailangan daw po ay nagtapos ng nursing. Nursing din? Meron mang lisensya o wala. Kahit hindi pumasa. Pero kailangan gumraduate. Kailangan gumraduate ng nursing. Ay, mahigpit pa lang. Yung iba kasing caregiver, ano lang. Malakas ang katawan. Hindi. May training sa TESDA. Oh, yes. Diba? Merong kanyan yan pala, ang kailangan graduate pa ng nursing. Graduate ng nursing o kaya naman ay nagtapos ng 4-year course pero kailangan ng TESDA National Certificate. Ayun, TESDA. Sa caregiving. So kahit hindi nursing graduate, basta 4-year course na merong TESDA. At siyempre, kailangan daw ay motivated at committed sa pagtatrabaho at pag-aaral para makakuha ng national license sa Japan. Kukuha pa rin ng lisensya. Sa Japan. Sa Japan. Ay, madali yan. LTO Chief Vigor Mendoza, bigyan mo kagad ng lisensya to. Basta't lisensya pinag-uusapan. Pero hindi talaga binanggit ang sweldo. Hindi, pero ang kumbatsero, ang makakapasa ay sa ilalim sa Japanese language training. Ayan, yun ang kailangan Nihongo. For 6 months sa Pilipinas at another 6 months sa Japan. Matindi ang program, ano? Bago ang kanilang 3 hanggang 4 na taon na kontrata sa Japanese hospitals at caregiving facilities. Habang may training ba, may sweldo na dito? Doon sa 6 months training? May allowance. Libre yung allowance. Tapos may allowance na. Yung training ay libre tapos may allowance din araw-araw. Ayun. Alam nyo, ang Japan ngayon, napakaraming matatanda. Meron aging population ang Japan. Meron akong nasakyan na taxi doon, ang driver 83 years old daw. Sabi ko, baka okay ka lang ba, Manong? Mga driver ng taxi doon, gano'n na edad. Driver ng ng Uber. Kaya ayan ang yung narinig nyo sa amin. Japan. Sagot sa kahirapan. Ayan Alas 6:29 ang ating oras. Pinagpapaliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla si PNP Chief Romel Marbil dahil sa pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA busway noong Martes. Ayon kay DILG Secretary Remulla,
Wala siyang ideya sa pagdaan ng convoy ni Marbil sa busway, pero sinabing kukumpirmahin niya ito sa opisyal. Kinumpirma naman ang kalihim na ipinatawag niya sa isang pulong si Marbil kaugnay ng operasyon ng pulisya sa estudyanteng kinidnap. Pero nilinaw na wala siyang direktiba na dumaan si Marbil o sino man sa mga opisyal ng pulis sa busway. Una nang sinabi ng PNP na ang pagdaan ng convoy ng pulisya sa EDSA busway ay bunsod ng isang security emergency. Actually, yun nga yung paliwanag ni General Marbil dyan eh. Ang PNP daw, ang sabi niya, we are always in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there is a guideline that the DOTR has released that the PNP vehicles, in case of emergency or national issues, can use that. Yung tinutukoy na dat ay yung busway. Yung busway. May sinasabi si General Marbil na ganun. Yun binidyohan ka agad, tsaka ikinalat ka agad yung pangyayari. Ako naman dyan. Pagka may coordination kumbachero, dapat may coordination. Madali, walang problema yan. Pero kapag ganong lalo na't may hagad, may highway patrol na umi-escort, tapos kita mo yung mga red plate. Normally, pagbibigyan yan. Pagbibigyan na yun. Normally yan. Ito parang ikinalat ka agad yung video eh. Merong bubit si Deo na sumideline sa atin. Mukhang hindi pa raw nabibigyan ng memo yung mga batang saik na iba na ang sekretary ngayon. Iba na sekretary. Ang order pala nung nakaraan, kapag ka high profile, i-video at ilabas kagad sa media. Siguro para mapagtakpan yung hindi sila nagtatrabaho doon. Saka doon sila babawi sa mga proyektong hindi nagagawa. Yun ang accomplishment nila. Manghuli ng mga high profile sa EDSA busway. Yun. Okay lang din naman yun pagka may mga abusado. Pag may mga abusado, ha? 6:31 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Tuloy na ngayong araw ang inaugurasyon ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Ito po ay Phase 3 na. Matatanda ang una itong itinakda noong Feb 17 pero naantala dahil sa masamang panahon. Ikukonekta po ng third phase ang makasaysayang Fort Santiago at ang Pasig River Esplanade sa layuning makapaghikayat ng mas maraming turista at makatulong din sa transportasyon. Pangungunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Jerry Acosar ang pagbubukas nito kasama ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Magiging karugtong ito ng second phase na nasa Plaza Mexico, Magallanes Drive sa Intramuros at ng phase 1 na nasa May Manila Central Post Office Building. Samantala, nag-abiso naman ng Intramuros Administration na magsasara muna ngayong araw ang mga sumusunod: Fort Santiago, Baluarte de San Diego, Casa Manila Museum, Centro de Turismo Intramuros at Museo de Intramuros. Ang kailangan dito, kumbachero, pag maganda na gilid, medyo pabanguhin naman yung ilog. Yung ilog naman. Sana ay merong magawang paraan dyan, yung paglilinis sa ilog tuloy-tuloy at nang bumango-bango naman yung ilog. Pag namasyal ka doon, masaya at sariwang hangin ang malalangap talaga. Kasi kung maganda yung gilid na yan, yung pasyalan, tas mabaho naman, ay nako. Kailangan sabay. Dapat. Arestado ang mahigit sa 400 foreign national sa isinagawang raid sa isa na namang Pogo Hub sa Pasay City. Ayon kay PAOK Yusek Gilbert Cruz, tulad ng mga nauna nilang sinalakay, nagsasagawa rin ito ng investment, love scam, cryptocurrency scams. Karamihan sa mga nahuli ay dayuhan pero may ilan ding Pilipino na nagtatrabaho sa kanilang bilang maintenance, security at kitchen crew. Sabi ni Cruz, pinasara na ito noon ng PAGCOR pero nagpatuloy pa rin pala ito sa kanilang mga iligal na operasyon. Kinandado na ng lokal na pamahalaan ang ilang palapag sa parehong gusali kung saan natagpuan ang scam hub dahil napag-alaman na nag-ooperate rin ang mga ito ng iligal na aktibidad. Ang nakita natin dito is scamming hub talaga ito.
investment scams and love scams yung nakikita natin dito, cryptocurrency scams. And may mga nakita kami rito na nakakatakot na kasi mga names na ng mga Pilipino yung nakikita natin dito, meaning mga Pilipino na yung mga niloloko nila. Ayun, ako. So hindi talaga na pogo ito. Dapat hindi kapag nahuli nila na hindi online gaming o offshore gaming operation. Huwag nang tawagin pogo. Huwag nyo nang tatawagin pogo. No. Ito ay scam hub ito. Scam hub na. Pero mo investment, love scam, cryptocurrency scam ang operation. Tulad nung na dito sa Manila, 'di ba meron din ganyang ni-raid dito sa may Ermita? Oo. Na buong building iba-ibang palapag, puro gano'n ang trabaho. Puro gano'n ang ginagawa. Ayun, kaya marami talagang nakapag-operate ng ganyan, ano? Totoo. Kasi easy money eh. Kaya lang panluloko sa kapwa. At ang problema, yung nakapag-operate nang hindi nalalaman ng mga otoridad. Yun. Lalo na local government. Yan, dapat na-check yan. Mula sa barangay, kumbachero, dapat alam ng barangay yung nangyayari sa kanyang community. Tama. Di ba, kumbachero, kapag ka magbubukas ka ng negosyo sa barangay, ang una mong gagawin, kukuha kang barangay clearance. Correct. At tapos pupuntahan nyo ng barangay kung ano ba yung negosyo mo. Kung totoo ba yun. Kung totoo yun. Kaya may monitoring pero pag inabutan na si Kapitan, ayos naman, ganda ng business mo, pare. hindi na nga pinuntahan eh. Siya na pinuntahan. Kapitan, meron ho kaming ganito. Ganun ba? Ang ganda pala niyan. At siya pa magtatanggol ngayon doon. Ito ho ang nag-create ng job opportunities sa mga kabarangay ko. Ayan. Tama. Tulad dito, sabi ni Yusek Gilbert Cruz, may mga Pilipinong kasama ho doon sa kanilang ni-raid. Siyempre, mga magtatrabaho bilang mga crew, kitchen crew, sa kusina, tagalinis. Trabaho. Hindi man mismong doon sa pang-i-scam. Pero yung nahuli dito sa Maynila, yan ba yung, hindi ba nakatanggal pa ng NCRPO chief yan? Na dahilan para matanggal ang NCRPO chief, mga Pinoy ho, mga Pinay. Yun na-interview natin dito. Yung tatlong kabahagi doon, sila mismo ang ginagamit sa pang-i-scam at love scam and cryptocurrency scam nga daw yung kanilang operation. Alas 6:37 ng umaga, isang historiador ang nag-message sa atin, kumbachero. Isang tumutugon sa pangalang Ernie Kaok. Si Ernie Kaok, historiador talaga. At magaling taga-NTC. Nabanggit mo kasi NTC. Kaya napaigtad eh. Ang sabi niya, yung gamit mo daw nun ay ICOM U16. U16? ICOM U16. U16. Tapos, yun daw eh, kaya pala... Hindi ba yun yung Yaisu? Iba pa yung Yaisu. Una ko kasing gamit, hindi ICOM eh. Yaisu. Yung kulay itim na medyo maliit. Tapos naging kwan yun eh. Yung ginagamit ni Nicolas Cage do sa kwan. Sa Albatros. Anyway, kaya pala hangang-hanga ako, kapapasok ko pala sa radyo nun, kumbachero. 4 na buwan. January 7, 1993. January 7, 1993. 1993, kumbachero. Kaya pumapasok ka pa sa Laysibum nun. Pumapasok pa ako. January 7, 1993. Kaya daw niya natatandaan, meron daw siyang kadate sa Merced Bake Shop. Talagang yun ang lugar ng mga lovers. Ayan. Standby lang, Undersecretary Gilbert Cruz, ikaw na ang susunod. Alas 6:38 ang ating oras. This time check. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS.
ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Kintab na to the max, ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga gustong magkapera dyan, umiikot na po ang ating malakas agent. Bagong lakas, pumapagaspas. Yan.
Saan ba kumbachero yan? Diyan daw sa may barangay San Miguel sa Pasig. Uy, Pasig. ano yan? San Miguel kaliwa o San Miguel kanan? Kabisado ni kabisado kumbachero ko yan eh. Kasi kami nung tumira kami diyan sa San Miguel kaliwa, Sherwin. Diyan sa may anong bang street yun? Dr. Pilapil yata. Dr. Pilapil. Dr. Pilapil Street. Naging doktor pala yan si Pilapil. Si Pilapil. Dati tinatakbuhan ko lang yan sa bukid. Papalapit na dun sa lugar na sagad kung tawagin. Yung mga nandiyan, lakasan nyo na ninyo. Radyo ninyo. Kung nanonood kayo sa TV, lakasan nyo yung volume ng TV ninyo. Nang marinig kayo at makita at swertihin kayo. Yun. Swertihin kayo sa araw na ito. 1,000. Saan ka makakapulot ng 1,000 pesos? Gaano karaming kilo na ng bigas yun? Marami. Kung 33 pesos yung bigas kumbachero, marami-rami na yun. Mga nasa 30 kilos na rin yun. Tingnan mo na. Tapos may grocery pa. Ayan, lakasan ng mga radyo at telebisyon. Andyan, pag-alagala ang ating ubod ng lakas. Umapagaspa. Agent na si Sherwin Alfaro. Pero nasa linya na natin ang PAO kumbachero, si ang kanilang Executive Director, si Yusek Gilbert Cruz. Nasa linya natin. Yusek, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry at Ka Tunying, at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Good morning po sa inyong lahat. Opo. Marami pa po bang mga bad boys na iniwan itong mga naging mga pogo operations dito sa atin? Marami-rami pa rin po, Ka Jerry, ano? Actually, kailangan natin na nung una talagang maliliit lang ang gagawin nila, no? Pero itong mga recent na nahuhuli natin, marami-rami pa rin. Itong kagabi, yung nakuha natin, umabot lahat ng total ng 453. Out of that 453, Katunying, 401 dito, mga foreign nationals. Ito yung Pilipino. Pakarami, Tsaka ang laking operation pala niyan, Yusek. Opo. Katuwang po natin dito yung local government ng Pasay City sa pangunguna po ni Mayor Emmy Rubiano at gayon din po si Attorney Peter Manzano, yung City Administrator. Kasi po, na po ito dati na po nilang pinasara. So binalikan na lang po natin. At natama po yun na nagulat din po sila na nag-ooperate pa rin pala ito. Buong building ho yan, inoccupy nila? Hindi naman po. Bali, 7 buildings po yung ginagalawan nila ron, 7 buildings? 7 story po yung ginagalawan nila. 7 floors. Yung 7 floors po na yun, 5 po doon yung ginagamit nila sa kanilang scamming activities. Matindi. Yung ito puntahan ho natin, yung scamming ho nila diyan sa operation yan, meron pa ho bang pogo talaga ang ginagawa gaming. O puro yung gaming, yung offshore gaming, o puro pang-i-scam na lang? Ano po ito, Ka Jerry and Ka Tunying, puro scamming na lang ito, love scam. Ayun. Gumagawa sila noon, investment scam, tsaka cryptocurrency scam. Ang nakakalungkot nga dito, ayon dun sa ating technical team na sinama from the DOJ, pati mga Pilipino binibiktima na nila kasi nakakakita sila ng mga pera na pinadala ng mga Pilipino dun sa kanilang sa kanilang platform, yung nakakita sila doon, sabi nila hindi lang pala foreigner ang binibiktima nito, pati Pilipino binibiktima na. Matindi. Mga lahi po yan, Yusek? Yung 401 na foreign nationals, Katunying, 207 dito mga Chinese, and then 132 po Vietnamese, 24 Koreans, 14 Indonesians, merong 11 na Malaysians, 12 na Burmese, saka isang taga Madagascar, yung South African. Meron pang Madagascar, ha? So kung po ito, United Nations. Tama po. Parang we are the world. We are the world pala ito. Isip-isipin nyo. Pero ito po ba meron ba dyan ng mga nahuli nyo na rin dati? Meron po kaming tinitignan na dalawa. Yung isa ho parang galing sa Porac at yung isa ho parang nahuli na po namin dito sa Metro Manila. Yung isa parang boss Katunying sa Porac Ang balita ko magabi,
ito po yung nagdadala ng mga babaeng foreign nationals doon sa forum. Oo. So parang ito po ay para siya leader dito sa nadali nyo sa Pasay. Opo, ganun nga ho. Yun nga na yung isa nga ho medyo yung isang sutil doon dahil nagwala pa. So talagang nakipagbuno pa yung mga pulis po natin from DCIDG, Philippine National Police, para ho mapigil yung pagwawala ng isang boss doon. Oo. Gaano na raw ho katagal na nag-ooperate yan, Yusek? Ang sabi po, kasi dahil may dati po silang may mga permit po silang pinakita, yung dati pa po nung unang beses na pinasara sila, mga 2 taon na po. 2 taon na? O, tindi. Kaya pala nakapag-ipon ng ganyang karaming tao para makakuha ka ng ganyang 400 United Nations. Matinding operation nga pala yan, Yusek, ano? Malaking grupo yan. Opo, nagulat nga ako kami dahil hindi na kami nag-expect ng ganito karaming mahuhuli. Ito yung isa sa pinakamalaking nahuli po natin. Po sa dami ng POGO workers. Yun po yung lagi natin binabanggit. Kanina pinag-uusapan namin ni Jerry. Kapag ikaw ay barangay chairman, sa barangay level pa lang, normally, alam mo kung ano nangyayari sa barangay mo. Katulad dyan sa Pasay, liliit po ng mga barangay dyan. Isang hakbang mo lang, kabilang barangay na, Yusek, di ba? Tama po. Isa ho sila sa pinakamaraming barangay dito sa Metro Manila. Kasama po yung Manila, na ganyan din ang sitwasyon na katunin. Ilang street lang, isang barangay na po. Opo. Paano po ba yan? Malamang marami pang ganyan. Kung hindi, it's either hindi alam nung barangay chairman o kaya nalagyan yung barangay chairman. Tama yun, Katunying. Tingin ko marami pa po dito sa Metro Manila. Ang bilang nga namin talagang mahigit 100 pa ito, Katunying. Naku! Kaya nga po, yung ginagawa po ni SILG ngayon at saka ni DILG Secretary Remulla na paggalawin na po yung mga local government. Kaya tingin ko nauna na po ito yung Pasay City para po gumalaw at linisin yung kanila pong nasasakupan. Oo nga, may warning na nga sa mga di ba, local chief executives, Yusek, na may pananagutan sila kung meron pang makapag-ooperate ng ganyan sa kanilang nasasakupan. Tama po 'yon, Jerry, Katunying. So dapat pala po ng member si SILG dapat pala pati barangay. Kung sino mang kung ang isang POGO hub o isang scam hub sa isang barangay hindi alam ni chairman, dapat managot si chairman. Tama po 'yun. Kasi nga yung dito kasi ang gusto nitong mga foreign nationals na to, especially itong mga nagtatrabaho sa mga POGO na ito. Yung marami ka ring foreigners na nakikita ito sa yung na-range po natin, puro foreigners ang makikita mo dahil ito yung nasa sentro ng ng business district nila. Diyan ho rin sila nakatira? Hindi po, hatid sundo po sila. Tingnan mo na. At po doon, tsaka mga Lexus na van, tsaka mga Alphard van. Kumbaga, makikita mo yung activities po, di ba, Yusek? Opo. Ang ano nga dito, sabi ko, talagang nagtatago na ito Katunying. Yung mga bintana nila, pinagtatakpanan nila nung mga black na material, yung mga bag. Pinagtatakpanan nila, pati black cartolina, nilagay na nila yung mga bintana, yun yung mga nakadikit. So, from the outside, hindi mo na makikita yung activities na ito. Pero ano po yung kanila? Meron ba silang, kumbaga, front na business kunwari? Meron ba silang business permit galing sa barangay o kaya sa City Hall? Yung ginagamit nila ngayon, yung Unlad Silangan 2. Yung pinasara po, Katunying, Unlad Silangan 1. So, dito pa lang, nandadaya na sila. So, sabi nga po ni Attorney Peter Manzano, yung city administrator, ang dami pong violation na ginawa ito
sa mga ordinansa po ng Pasay City. Oo. Yun hong may-ari nung building nung complex na yan. Questionin po natin yun, yung may-ari ng building. Dahil nga ho, kagaya ng sinabi ninyo, hindi naman, parang imposible naman po na hindi nila nahalata na scamming ang ginagawa nito dahil ilokopahan ho halos lahat yung buong building nila. Tapos hindi man lang ho nila alam yung nangyayari. Yusek, ilang bagay na lang, mabilisan na lang. May nabalitaan po kami na yung sa previous POGO operations, yung mga pinagsasalakay nyo, napalayas na yung ibang mga Chinese, marami daw pong naiwan ng mga misis at mga anak yung mga yan? Opo, marami po. Yung bilang po namin, Katingin, nasa 27 po yung mga bata na iniwan. Meron pa po mga buntis na 3, At kagabi, nagulat kami kasi lumalabas lang ito, Katingin, pag nagde-deport na po kami. Kagabi nagulat po kami nung palabas na itong mga foreigners dahil dinala na po namin sa aming temporary facility. May lumabas po na 4 na buntis na naman. Yusek, naputol yun. Anong dinala nyo sa temporary facility? Ano po nangyari? Yun Naku, napuputol. Yusek, napuputol kayo. Ikot lang kayo ng konti, parang dati. Yung dati. Ikot na po. Luminaw. Yun nga ho, nung pasakay na po ng bus, ayun ho, naglabasan na yung 2 buntis, saka yung 2 may dala-dala. Mga foreigners din po yan. Naku, naputol na. Mga Pinay. Konti na lang Yuel. Mga Pinay kumbachero yan. Yung napaibig na mga Pinay. Mga Pinay. Napaibig na mga foreigners. Dahil maraming pera Kaya nga. Maraming pera itong mga to. Kaya magsustento. Tapos biglang natigil ang ano mangyayari sa mga yan? Paano na? Nadali pa yung Pilipina Napaibig kumbachero. Pwede kayang may magagawa kaya doon ang paok. Hindi naman pwedeng sagutin ni Yusek yan. Nako mauubos si Yusek diyan. At baka baka siya pa mapagbintangan diyan. Lagot siya kay Mayora, aka Congresswoman. Yusek, andiyan ka na ulit? Apo. Ayan. Tinatanong ni kumbachero dito kung mga foreigner daw ba yung mga buntis? Hindi po, mga Pilipina po. Naku po. Yung 2 buntis tsaka yung 2 may dalang anak gabi, mga buntis Pilipina po. Nako. Yun yung napaibig ng mga foreigners, ano? Opo, tama po yun. Paano pong mangyayari sa kanila, Yusek? Maganda na po yung usapan namin ng DSWD na talagang tinutulungan naman po nila yung mga, lalo na ho yung mga bata, kasi madalas po napapadala sa ospital, So yung pagdating ho sa gamot saka sa ospital, nagtutulong na po kami ng DSWD. And minsan ho yung mga pagatas saka yung pampers, kung meron din lang naman ho kaming may abot, tinutulungan na lang po namin. Bira na, extend pala yung pao kung naging bahay. Magiging bahay ang punan na kayo. Opo. Marami na po. 27 na yung alaga namin, Katunying. Mga sanggol po yun, may mga yung iba, mga sanggol talaga, pambira. Baka pagdudaan naman kayo ni Mayora niyan. Hindi, pinapaliwanag kong mabuti yun, Katunying. Teka muna pala, si Mayora ba tatakbong congresswoman daw? Hindi po, mayor pa rin po. Mayor. Post naman po siya, wala po siya. Nakalaban. Ayos. Sige po, thank you so much Yusek, po. Maraming salamat po. Thank you rin po. Yusek Gilbert Cruz ng PAOK Samantala. Flash Report! May malungkot na balita dahil na doon sa yung mga hinahanap kanina sa sunog na nangyari dyan sa QC. Nako, may malungkot na balita. Ito ang Flash Report ni RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry Anthony, 2 na yung nakukumpirma ng Bureau of Fire Protection
na namatay dito sa sunog. Nakita na nila kung saan nandun dito sa ikalawang palapag sa may hagdanan. Itong dalawa. Habang meron pang tatlo na pinaghahanap. Tatlo pang nawawala? Yung tatlo na yun hindi pa pinal yun. Hindi pa pinal dahil itong bahay na nandito sa aking likuran na Cherry Anthony ay paupahan. So merong nakatira dyan na walang naghahanap. Ang impormasyon kasi na tatlong hinahanap ay base dun sa mga kamag-anak na mayroong naghahanap. Hindi pa malaman din kung ng Bureau of Fire Protection kung gaano karami itong umuupa dito sa tatlong palapag na apartment na ito. Mayroong mga pagkilos na itong Bureau of Fire Protection dito sa aking likuran at wala pa silang kinukumpirma kung nahanap na rin itong tatlo pa na pinaghahanap ng kanilang mga kamag-anak. Ang sunog na ito, Jerry Anthony, ay sumiklab alas 2 pa ng madaling araw kanina. Kung makikita... Saan ulit yan, Val? Anong lugar? Dito sa 9 de Agosto Street, Barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Para dun sa ating mga kababayan na hindi familiar dito sa lugar, ang pinaka-landmark ay yung... sabihin na natin malapit dito sa may E. Rodriguez, sa may bahagi nitong St. Luke's dito sa lugar na ito. Ayun. Pero malayo pa doon. Yun lang yung landmark na mas kilala ng ating mga kababayan. Kaya yun yung ginamit ko, Jerry. Pero malapit sa lugar na ito. Residential area ito. Alas 2 kaninang madaling araw ng ito'y sumiklap. Kung maipapakita ko lang yung mga video mula sa Volunteer Fire Brigade na rumisponde dito sa lugar. Napakalupit ng mga ginawang pagtakas sa sunog, naglalagablab na apoy ng mga residente dahil dito sa mga unang mga first responder ng Bureau of Fire Protection, kinuha nila yung mga residente doon na mismo sa pinakataas ng bubungan nitong katabing istruktura na ito. Doon pinagkukuha dahil wala na silang magawa, wala na silang madaanan dahil yung apoy ay malakas na dito sa unang palapag. Yung mga residente dito sa second hanggang doon sa third floor ay wala nang ibang mga madadaanan kundi doon mismo sa may pinakabubong. Marami na yung lumuntang. Ito nakikita ko yung nasunog, mukhang may mga iron grill no? Yung second tsaka third floor. Correct, oo. Dito sa harapan ay mayroon ngang iron grill. Grills na pakal ditong makikita dito sa taas Hanggang sa taas yung grill. Oo, correct, oo. Dito sa aking kanan, Jerry Anthony, ay nag-set up na rito ng isang lugar para doon sa mga pamilya ng mga biktima. Kaya nandito sila ngayon na nag-aabang doon sa update na tanging ang Bureau of Fire Protection lamang yung makapagbibigay ng kumpirmasyon. Dumating na rin dito yung mga tauhan ng UCPD TMRU para hindi palapitin itong mga residente, lalo na yung mga mayroong mga kamag-anak. Mga naghahanap ng kamag-anak. So ulitin lang natin, 2 ang patay, may 3 pang hinahanap. Balikan mo kami mamaya, Val, para sa iba pang mga detalye. Bali pa tayong magbabalik para bigay natin yung kung nahanap na yung 3 pang pinaghahanap ng Bureau of Fire Protection. Val Gonzales, back to you, Cherry Anthony. Flash Report. Flash Report! Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Disagree with the House of Representatives move to impeach Vice President Sara Duterte. Halos kalahati ng mga Pilipinong may edar ang tutol na ipa-impeach si VP Sara. Ayun, no. Ito'y isa pong public opinion research na ginawa ng WR Numero. First time po yatang ma-encounter itong na-encounter mo na ba ito, kumbachero? Survey group na ito. Ang WR Numero.
Ang alam ko Ang alam ko, kumbachero, kilala ko to. Ayan yung numero na yan, 96.3. W-Rock. WR. Ang alam ko naman numero 1. Numero 1. DZRH. Yun. Ayun. Meron daw hong ganong survey na nagsabi 47% ng mga respondents nila ay tutol doon sa impeachment kay VP Sara. 33% naman na nagsabing, tama yan. At, dapat daw i-impeach. At may 20% ang undecided. Yan ay survey na isinagawa ilang araw matapos na i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente. Ano ba latest sa Senado, kumbachero? Sa Senado, meron daw ipinalabas ng kautusan si Senate President Cheese Escudero para maghanda na sila. Mag-ready na. Kaya kahit pala si Senator Cheese ay nagsasabing wag na, tsaka na. Wag muna ngayon, pinaghahanda na rin niya ang Senado sa pag-transform into a impeachment court. Una, yung physical arrangement ng Senado. Siguro maghanap na rin sila ng supplier ng mga black robes. Ng mga robes, magpapasukat na sila. Pero nabanggit ko yung survey na yan, pero ito'y February. May survey din pala nung January 8 at ito'y nung January 8 inilabas. Ito naman ay survey ng Social Weather Station, SWS, na nagsabi naman na 41% naman ng mga Pilipino ang pabor sa impeachment kay VP Sara. Ganun. Mas marami naman ang pabor. Mas marami naman dito ang yung total, pabor. Ito'y isinagawa December 12 to 18 bago pa i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente. Mas marami yung pabor. Mas marami yung pabor, 41%. Ayan. Teka, nasan ba yun? Nahanap ko lang yung eksaktong numero. So, 41 support the impeachment, 35% opposed. Mataas din. Mataas din ang ayaw talaga. At merong 19% na undecided. Ito yung survey po ng SWS noong December. Inom ng SWS parang dahil sa tagal na niyang nagsa-survey, siya yung mas may premium mas tinitingnan. Di ba sisikat din yung nga yan? Numero 1. WR numero. Ayan. Yung survey ng senador, meron ba tayo dyan? Meron. Mamaya ipaglilingkod natin sa ating mga kababayan ang survey po ng mga senador bukas. Binabati lang po natin itong si Attorney Remir Makatangay, ARD Attorney Remir Makatangay, na siya na daw po ngayon ang Regional Director ng Lucky Mar. Lucky Mar. Ano ba yung Lucky Mar? Ating noodles yan, noodles. Ating Irene Messina. Saan ba itong ito siguro yung nasasakupan Lucky Mar. Parang Marilake, parang gano'n. Las Piñas siguro yan. Paranaque. Marikina. Ganun kaya ito. Basta si ARD Attorney Remir Makatangay, siya na raw po ngayon ang RD ng Lucky Mar. Congratulations! At tinatanong ni Kuyang Arthur Fermin ng Nagoya, Japan, kung kailan daw pupunta ang bagong lakas sa Fukuyama, Hiroshima, Japan. Ay nako, gustong-gusto yan ni Sherwin Alfaro. Marami siyang mga kachokaran dyan, lalo na dyan sa Nippon News ba yun? Japan! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. Kapopoy.
14 na minuto na makalipas ang 7 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Huwebes, 27 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pogo Syndicate itinuturong nasa likod ng pagkidnap sa isang estudyanteng Chinese sa Taguig. Maximum SRP ng imported na bigas bababa sa 49 pesos per kilo simula Sabado. Mga kandidato ng administrasyon pasok sa top 12 ng SWS Senatorial Survey. Mass resignation ng 400 engineers ng DOTR kinumpirma ng Secretary Vince Dizon. 2 tao kumpirmadong nasawi sa sunog sa Quezon City, 3 iba pa pinaghahanap. Alkalde ng Negros nag-alok ng 10,000 reward laban sa nanakit sa aso na gamit ang improvised dart arrows. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita. Alas 7:16 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, tukoy na ng mga otoridad ang sindikatong nasa likod ng pagdukot sa 14 anyos na Malaysian Chinese student ng British School sa Maynila. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, mga kapwa Chinese na dating operator ng Pogo ang utak sa kidnapping. Bukod dito ay binulgar ni Remulla na may kasabwat din ang mga ito na ilang awol na sundalo at polis na nagsilbing bodyguards noong legal pa ang Pogo sa bansa. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. So we are sure that the syndicate is still here in the country. Secretary John Vic Remulla. Aabot sa 400 engineers ng Department of Transportation ang nag-resign sa ahensya sa nakalipas na 6 hanggang 8 buwan. Sa panayam ng 2x2 kay DOTR Secretary Vince Dizon, tinukoy nito na pangunahing dahilan ng pag-alis ng mga engineer sa ahensya ay ang delay sa sahod at mga hamon sa pamamahala. Dagdag pa ni Dizon, mataas ang demand sa mga engineer at natural na kapag nakahanap ito ng mas mataas na offer at magandang oportunidad mula sa pribadong sektor ay lilipat ang mga ito. Nangako si Dizon na tutugunan ng naturang problema, partikular ang delay sa sahod ng mga engineers. Ang report po sa akin, 400 po ang umagis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. May mga administrative pong naging problema no? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, siyempre po, ang engineers po, highly, highly coveted yan Talagang in demand po yung mga yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre, na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Nakakaawa naman po sila. Ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. 7:18 ang ating oras. Sa ibang balita, patuloy na nangunguna ang mga kandidato ng administrasyon sa pre-election survey ng social weather stations mula na magsimula ang campaign period nitong unang bahagi ng buwan. Ang survey na isinagawa February 15 to 19 na kinomisyon ng Strat-based Group.
si CIS Party List Representative Erwin Tulfo pa rin ang most preferred na mga kandidato sa Senado para sa midterm elections na nakakuha ng 45%. Kasunod ni Tulfo sina Senators Bongo 38%, Lito Lapid 36%, dating Senate President Tito Soto 34%, Ben Tulfo, Senator Bong Revilla 33%, Senator Pia Cayetano 33%, Ping Lacson 32%, Senator Bato de la Rosa 32%, Manny Pacquiao 30% at TV host Willie Revillame 30%. Apat lamang sa pasok sa top 12 ang hindi bahagi ng administrasyon na sina Bongo, Ben Tulfo, De La Rosa at Revillame. Ayun. Yun yung nasa top 12. Ito. Sa kumbatsero, ito yung survey. Si Erwin, kailan ginawa? Ito'y ginawa Feb 15 to 19. Okay. Puro nangunguna lagi si Erwin Tulfo. May pangalawang disqualification sa kanya. Ito'y ang SWS pala nakapagsagawa na ng pangatlo, December, January at February survey. Ayun, tama. Yung binanggit mo, kumbatsero, yung nangunguna, si Erwin Tulfo, ang latest po ay merong panibagong disqualification case laban sa kanya. At sabi po ng COMELEC Chairman George Garcia, by Monday, doon sa unang petition to disqualify, meron silang ilalabas na initial ruling. Ayan. It's either to dismiss o pagbigyan ng chance na mag-comment si Erwin Tulfo. Pagka talaga number 1 ka, maraming pupuntirya sa iyo. Maaaring ang pumupuntirya sa iyo diyan, kasamahan mo pa. Lalo na yung mga nasa baba, di ba? Parang tinatakot. Ayos ba? Senator Erwin. Senator. Di ba? Kailangan paghandaan talaga dito ni Erwin. Kapag ikaw ang nangunguna, sigurado maraming babato, pupukol sa iyo. Samantala, ibababa ng Department of Agriculture sa 49 pesos per kilo ang maximum suggested retail price ng imported na bigas simula Sabado, March 1. Gayunman nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang MSRP na nagsisilbing price ceiling ay hindi ipatutupad sa buong bansa, kundi sa mga piling lugar lamang tulad ng Metro Manila, ilang lungsod at urban center. Sinabi ni Laurel na nakita na ng DA na bumaba ang presyo ng imported rice at mas mababa pa ito kaysa sa itinakdang MSRP. Dagdag ng kalihim, susuriin nila ang mga numero sa mga darating na araw para matukoy kung kakayanin pang ibaba ang presyo sa mga susunod na buwan. Alas 7:22 ang ating oras. Balikan nga natin sandali, Yuel, yung sunog. Update kay Val Gonzales. Kung may follow-up si Val, dun ho sa sunog dyan sa Quezon City, kung saan ay 2 ang kumpirmado ng namatay at meron pang 3 nawawala. Ready na ba si Val? Tayin natin, ha? Calling Val. Habang tinatawagan natin si Val, mamigay muna tayo ng pera. Sige. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Barangay San Miguel, Pasig City. Ready na ba kayo? Yun. Andyan si RS6 Sherwin Alfaro. Go! Yes, Jerry, Tunying dito sa Barangay San Miguel, Pasig. Ito yung Lupang Pare kung tawagin. Yung binabanggit ni Jerry, yun yung papunta ng Sagad Palengke. Ano yan? So kanan yan, kanan? Ito, sa kanan to. Kanan to na napunta natin. Pero yung doon pala sa lugar nyo, sa San Miguel Kariwa, doon pala pinanganak si Obito Salonga. Ano? Makasaysayan pala yan. Hobito Salonga nung araw. Jovi Salonga. Itong si Tatay. Tatay, magandang umaga po. Yes, kami po mismo taga San Miguel. Apo. Yung bahay po ni dating Senator Hobito Salonga, doon po ako ipinanganak, katabing lote.
ni Obito Salonga. Kapit ba? Hindi ko lang po siya naanuhan. Pero doon po ako pinanganak sa Kabili Salonga. Obito Salonga. Anong street po, tatay? Anong street? Anong street yun? San Miguel po, Dr. Pilapil. Ayun, Dr. Pilapil nga. Po dito, hindi po Dr. Pilapil. Ang tawag dito Pulo. Pulo. Oo, tama. Pulo, San Miguel. Ayan. Ano pangalan ni tatay, Sherwin? Pulo. Ito, Pulo, San Miguel. Ayun, no. Ano pangalan ni tatay? Pangalan niyo, tatay? Ferdi Enriquez po. Ferdinand Enriquez. Ferdi Enriquez. Opo. Yan, Ferdi Enriquez. Kano ano yung si Mike? Mike? Wala po. Hindi siya makanalis ko yung Mike. Pero nahuli natin siya. Di naman yung kanyang radyo. Ayan, no? Yung radyo na maingay na. Mas maingay pa yung basurero dumadaan ngayon. Kaya tignan mo, mas malakas yung tugtog nila. Yan. Opo. Dumadaan eh. Dumadaan. Ito, siyempre, magbibigay tayo ng mga premyo. Dahil paborito nyo tuwing umaga ng programa. 2x2. 2x2. Ito, meron kayong 1,000 pesos. Maraming salamat po. At siyempre, hindi lang yan. Pero ang ingay. Ang ingay. Ang ingay sa labas. Mas maingay pa sa radyo. Pero, ano po? Anthony Taberna at Jerry Baha ng 2x2. Ayun ang paborito nyo. Meron pa kayo. Yay! Para naulit Maraming salamat po sa DCRH. Nabuhay. Salamat po. Batiin yung mga tagapalaan sa San Miguel Kaliwa. Mabuhay ang mga taga San Miguel sa Kaliwa, Chinatown. Ayun daw ang Chinatown, no? Yan ang lugar ng mga Salonga. Sa inyo ang San Miguel, akin ang San Miguel Kanan. San Miguel Kanan, dito po sa Atis Street. Maano po silang lahat? Kamusta po silang lahat? Umi-echo na tuloy. Ramene na kasi lumabas na yung basurero. Okay, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa Teaser H. Baka na susunod natin winner sa Teaser H. Bagong taon, bagong lakas promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At kay Tatay Ferdi dyan sa San Miguel, Pasig. Samantala, ito na. Ito na yung follow-up sa atin ni RH5 Val Gonzales dyan sa Sunog, sa San Isidro Galas QC, kung saan ay may dalawa ng kumpirmadong patay. RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, patuloy na naghihintay ng update itong pamilya, itong tatlo pang nawawala dito sa sunog na sumiklap dito sa 9 de Agosto Street, dito sa Barangay San Isidro, Tiagalas sa Quezon City. Dumating na rin dito sa lugar itong mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives ng Quezon City Police District upang iproseso yung labinang dalawang natagpuan, habang tatlo pa rin yung pinaghahanap ng mga otoridad. Kanina ang binabanggit nitong mga tauhan ng SOCO, particular na itong si Senior Fire Officer for Rolando Ballena, ang arson investigator, wala pa silang bilang kung gaano karaming pamilya yung nakatira dito sa tatlong palapag na paupahan na ito. Kaya hindi rin nila malaman kung bukod dun sa tatlo ay meron pang iba na maring walang mga kamag-anak na naghahanap pero hindi pa rin nakikita. Yung mga tauhan ng Quezon City Government ay parating na rin dito sa lugar para kumuha rin ng kabuang detalye nitong sunog at makapagbigay ng kanilang intervention dito sa mga biktima nitong sunog na sumiklap kaninang alas 2 ng madaling araw. 40 minuto lamang halos nangyari itong sunog bago na apula kaninang alas 2:48 ng madaling araw, pero nag-iwan ng 2 katao habang 3 pa ang pinaghahanap. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako, si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. 7:28 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Vince Dizon, dapat in 3 days may plaka na.
May plaka na. Ang sasakyan, pati motor. Kaya-kaya yun ng LTO. Kausapin natin si Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang hepe ng LTO. Asek, magandang morning! Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Good morning po sa inyo. Nagkausap na pala kayo. Kaya po ba? Kaya. Opo, alam nyo, sa ngayon, di bang araw po ang taning sa LTO, no, na ma-issue po yung plaka. Pero yung ating pinaplano, and we've been talking to the dealers and manufacturers since last year po to, no? Sa March 5, pero kaming isa pang meeting. Tapos susubukan po natin, paglabas po ng sasakyan, may plaka na. Dapat gano'n, ano? I-explore natin. Yun po i-explore natin. It's no rocket, tama naman si Secretary Vince, it's no rocket science, no? I-advance lang po natin yung pag-allocate ng plaka sa mga dealer. We just have to put the accounting in place, the inventory management, hindi manakaw, yung ganun ba? But all these are all backroom concerns, kaya yan eh. So, pag-uusapan namin sa March 5 yan, kung paano natin gagawin yan, para yun ang target po natin, paglabas po ng sasakyan, may plaka na. Tama, pati ho sa dealer, yung, kasi karaniwan nga ang ginagawa, tama kayo, nung binanggit nyo sa amin yun, na iniipon muna ng dealer para sabay-sabay silang pupunta sa LTO eh. So, yung mga nauna, tapos ang nangyayari pa Ka Jerry Katunying, no? Minsan yung tagalakad ng dealer na yung para sa Manila, nadadala niya sa Quezon City. Yung Quezon City, nahahalo-halo ba? Halo na. May actual experience po ganyan, no? So, may nawawalang 200 plaka. Pala sa iba dinala, no? Kinuha sa LTO, pero hindi dinala doon sa dealer kung saan dapat yung plakang yun. So ano po ang yung naging order ngayon sa mga dealers? Ito nga, maganda rin ang itong padukalang to, igaling rin naman sa dealers, no? So nung Pebrero nag-meeting po kami, nabuksan po yung ideyang yon. Kaya dito March 5 we're sitting down kung wala nang problema, we will do a pilot run, siguro 1 or 2 dealers. Tapos kung maganda ang naging resulta, kung meron pa kami kailangan i-adjust, pero pagka maayos na, then we can propagate it nationwide. Para naman, tama naman si Secretary Vince, we can do something better than what we have now. No? Kulang pa talaga kung tutuusin. Asek, may mga kababayan tayo na kahit na in fairness naman sa mga dealers, kahit nabigay na yung plaka, hindi kinakabit nung car owner yung plaka. Alam, tama ka Katunying, no? 7 out of 10 na mga nahuhuli namin ngayon na walang plaka, may plaka pala, nasa likod lang, hindi kinakabit. 7 out of 10 po yan. Inaamin naman nila kagad pag pinapara sila ng enforcer. No? So, talagang kami ay tumatawag po sa kanila. Huwag na natin hintayin yung bagay na yan kasi ang penalty 5,000 eh. Pag na-impound, another 10,000. So, huwag na tayo pumunta sa ganun, magkabit lang na huling plaka. Ang parating rason naman nila, yung coding ko, pag metro nila, coding ang kanilang parating rason. Ang bira, pero ang nasisisi doon, LTO, ang nasisisi, sabihin, ang tagal-tagal ko na ako kasing bumili ng sasakyan, wala pa akong plaka, nung pala, nasa kanila yung plaka. Hindi lang ikinakabit. Lumulusot lang sa coding. Pero talagang wala yung plaka, i-attract natin. Pag sabing walang plaka, i-attract po natin yan. At pag talagang hindi pa nabibigay, kinukuha po natin sa dealer at tinatawagan po natin sila para LTO daw magbibigay sa kanila. Mahal din yun 5,000 ang multa plus 10,000 dahil i-impound. Kung ma-impound, ngayon po, di ko tayo nag-i-impound. No? Kasi walang arami ko dyan. Pag simula tayo mag-impound. No? But kung talagang hindi nila gagawin, mahuli ulit, impoundable offense na yan. Paano ho yung matatagal na? Okay na ba doon? Yung mga 2015 model, mga sasakyan at mga motor, Asek? Ito po yung motorsiklo, Jerry. Kung natatandaan nyo, in 2023, nagsimula tayo sa 13 million. Ngayon, we're down to 9 million.
Yung 5 million dyan, i-order namin finished plates. In fact, meron na tayong na-bid out last December. So yun ay darating ng Marso. We are 2 months delayed here kasi yung 2025 budget po namin, gusto sana namin ma-award yung Enero, hindi ko nangyari. So nagkausap naman kami ni Secretary Vince on how we can fast track this. Habol naman po sa aming deadline ng Hunyo. Before June, yung 5 million finished product, yung 4 million iproproduce po ng planta yan, kaya i-produce ng planta po yan. By June this year, lahat po ng backlog rates andyan na. It's just a matter of distributing this through the dealers. Ginagamit rin namin yung local government unit, nagsisimula kami sa local government. Tapos meron tayong so by March meron tayong introduce para mas madali po sa ating mga motorista. They can track it through the internet kung saan yung plaka nila at pwede nila kunin o kung naman gusto nila pa-deliver sa kanila. Ito po ang pinag-uusapan po natin model ng motor, yung mga nabiling motor 2015 to 2018, tama po ba, Sec? Ito ba 2014? 2014 hanggang? Ang problema hanggang 2018. Kaya pala yung motor ko hanggang ngayon walang plaka, pero hindi naman ako nagrereklamo. Sec, ha? Walang plaka kaya hindi ko ilalagay. Ipapacheck ko baka naman may plaka na. Okay, last na lang. Medyo lumalala daw yung problema natin dun sa practice ng ilang insurance broker na nag-i-issue ng same insurance. Halimbawa, na-issue na sa kotse, in-issue na pala sa truck. Ano ba ang ginagawa niyo doon? Opo. Pero kasi nangyayari po dyan, nag-wrong entry, laki sa gabal sa ating motorista, katunying, no? Kasi manual yung pag-enter ng data magkamali ka lang ng space, magkamali ka lang ng dash, hindi ko, pagpasok sa LTO, hindi ko tatanggapin ng computer yon. Dapat eksakto, no? So buti na lang merong proposed solution. Ito nga aming gagawing public consultation today na parang autofill ba, yung wala ng manual intervention, wala akong pagkakamali dyan. Kasi nangyayari ngayon, nag-i-issue ng policy, tapos i-reject ng LTO, tapos mag-i-issue na naman ng panibagong policy. Kasi hanggang matama nila yung pag-enter ng mga characters doon sa atin COC, no? So malaking, ang discrepancy dyan, katunying, nasa 2 milyon. Ay, dami, grabe. Ang dami sa gabal, no? I mean, nakikita natin one vehicle, multiple policies. Hindi naman ibig sabihin maraming kinuha yung motorista, pero ibig sabihin baka maraming pagkakamali sa pag-enter ng characters. Ang tinutukoy natin dito, mga kababayan, yung TPL, yung third party liabilities. So ito po ay may public consultation niya. Ano oras po, Asek? Alas 10 katunying, no? Alas 10 katunying para alam mo na lahat. No? But I'm sure, yung transport sector, magugustuhan nila yan kasi at least hindi na pabalik-balik. Isang gawa lang, tama na, para diretso kagad registro. Tamang-tama yan, katunying sa ating plano online, no? Kasi pag nag-online tayo, tapos mali pa rin yung entry, sayang na pagka-online mo. Sige po, i-monitor po namin. Asek, good morning. Good morning, Maraming salamat. Salamat ka, Tunying. Salamat ka, Jerry. Asek Vigor Mendoza ng LTO. Nagalok ng 10,000 pesos reward si Mayor Jerry Rojas sa sinumang makapagtuturo sa taong nanakit sa asong si TikTok gamit ang improvised dart arrow sa Murcia, Negros Occidental. Kinundina ng alkalde at ng Philippine Animal Welfare Society ang pananakit sa aso matapos mag-viral ang larawan nito natadtad ng tama ng dart. Mario Severo. Ayon kay Mayor Rojas, hindi katanggap-tanggap ang barbaric na gawain ito. At kailangan at hindi ito salamin sa tunay na values sa mga residente ng Murcia. Ayan, 10,000 pesos reward sa sino man daw makapagtuturo. Tiniyak ng Pangulong Marcos na kasama sa mga prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga senior citizen. Sa kanyang talumpati sa ceremonial payout sa ilalim ng Expanded Centenarians Act,
Sinabi ng Pangulo na patuloy na gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para mapabuti o mas mapabuti ang kalagayan ng ating mga lolo at lola. Kabilang na niya rito ang nilagdaang batas na nagbibigay insentibo hindi lang sa mga centenarian kundi sa iba pang mga lolo at lola na umabot ng 80, 80 hanggang 95 years old. Pinatitiyak naman ng Pangulong Marcos sa National Commission of Senior Citizens na maayos na may ipatutupad ang programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng mga nakatatanda. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Susunod! Dito po! Uy, meron daw dalawang mataas na opisyal ng lungsod ng Maynila ang ipinaaresto. Ano? Sino kaya ito? At abay, dyan daw po dito raw po sa Pasay Public Market ay merong 45 pesos per kilo ng bigas imported. Kaya yung binabanggit na 49 pesos na ano ba yun, na SRP. MSRP. MSRP minimum. Wala kayo. Mas mura kami. Mas dito. mura. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:45 at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita 7:57 ang ating oras. Eto na, sino kaya itong dalawang mataas na opisyal ng Manila City Hall na ipinaaresto? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony, ipinagutos ng korte sa Manila ang pag-aresto sa dalawang mataas na opisyal ng Manila Local Government Unit dahil sa kasong paglabag sa anti-graft law. Sa inilabas na order ni Judge Edilu Hayag, ang presiding judge sa Manila RTC Branch 26, kabilang sa pinaaresto ay ang mga respondent na sina Charlie Dungo, ang head ng Department of Tourism, Culture and Arts at Administrative Officer na si Robert Steven Principe. Ayon sa kautusan ng hukom, ang dalawa ay kinasuhan ng paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ni Dr. Flor de Lis Villa Sr., dating head ng Manila Tourism Bureau noong panahon ni dating Mayor Erap Estrada. Piniliwanag ng hukom na matapos ang evaluation sa mga ebidensyang nakasumite sa korte, may sapat na batayan o probable cause upang ikulong ang mga akusado. Dahil dito naglalabas ng warrant of arrest si Judge Hayag para iparesto ang dalawang akusado. Ito si Boy Gonzales. So kaso pala yan, boy, nung panahon pa ni Mayor Erap? Oo, nung pagkatapos ni Mayor Erap, ang naging head ng tourism, itong si Dungo. Ayun, at doon sila nakasuhan. Doon nakasuhan at naglabas ng warrant niya ang korte sa Maynila. Okay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 29 Boy Gonzales. Ihabol lang natin si 15 Giselle Ricafort na nakakita ng 45 pesos lang ang imported rice dyan. Ano itsura ng bigas dyan sa Pasay? 15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, Katunying, maganda naman yung kalidad ng mabibili na 45 pesos kada kilong imported na bigas sa isang tindahan dito sa Pasay City Public Market. Mas mura yan sa kasalukuyang maximum suggested retail price sa 52 pesos kada kilo. Gayon din sa plano ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 49 pesos kada kilo sa primero ng susunod na buwan. Ayon sa nakausap nating retailer, magdadalawang buwan na silang nagbebenta ng ganito kamurang imported dahil lumaki daw sa 3 hanggang 4
4 na piso kada kilo yung natipid nila sa mga importers. Mulaan nila yan sa halos piso lamang na natitipid nila noong isang taon sa ilalim ng 15% taripa na ipinatupad ng pamahalaan. Bukod sa murang angkat na butil, may mabibili na rin 35 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ng local regular milled rice dito sa pamilihan, na mas mababa naman kumpara sa 50 hanggang 53 kada kilo noong nakalipas na taon. Habang mayroon na rin 48 pesos kada kilo ng well-milled na lokal na mas mura sa 49 pesos hanggang 56 pesos kada kilo noong 2024. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Oy, Jen Sobarjaga! Happy birthday, Jen Sobarjaga! At happy birthday din, kumbachero, kay Elijah Mananis. Aha, kay Elijah. Elijah Mananis. Happy birthday. Andito ba si Elijah o nasa Las Vegas, USA? Las Vegas. At nakatutok sa atin ang galit sa kurap, si Ombudsman Samuel Martires. Uncle Sam! Uncle Sam, magandang morning. Kumusta ba si overall Deputy Ombudsman June Balmeo? Guwapo pa rin ho ba? Yo. Si Ate Bochay. Ay, happy birthday, Ate Bochay. Binabati ka ng iyong kapatid, Professor Alex Baros. Si Kong GP galing sa puso. Good morning, Kong GP Pagiernos. At Kuya AJ, good morning. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan, susunod na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Diabetes Care and Weight Wellness ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by